dual disc conversion. So yun ang pag-uusapan natin ngayon ng Gailers. O, pasok ang intro! So, isang magandang lalaki ako sa inyong lahat, Gailers. So ngayon, dahil marami nagtatanong sa akin kung paano ko daw kinonvert yung dual disc. So ito kasi Rule Sigma 250, dalawa yan. Kinonvert ko lang ng dual disc. So tara, pag-usapan natin. Pag-usapan natin isa-isa kung paano natin nailagay etong dual disc na to, kung pang anong motor to, or kung ano-ano yung mga ginawa namin dito. So, etong dual disc na to, set to ng pang Z200 old. Ayun, naharap yan tsaka likod. So, dalawang motor yan. Yung harap magparehas. Ang kinuha namin, yung kanyang, syempre, front set. Yung calipers, left and right. Then itong kanyang mga disc, mugs, tapos yung ehe, yan ko ehe na palitan nata to eh. Pero not sure kasi yung ehe ng maliit. Sa mga nagtatanong kung paano natin i-convert to, so eto na mga tol, so gagawa na natin ng video and then explain ko isa-isa kung paano natin naikabit yan. So simulan natin kung anong unit yung natin dual disc. Then yung mga ginawa. So ayan, etong dual disc natin pang Z200 old siya yung ginamit natin. So from mugs, disc, ehe, tapos yung kanyang shock, then mga calipers, then yung kanilang likod. So etong dalawa may pagkakaiba na sila. So dun muna tayo sa may mas madali, hindi mahirap yung conversion. So ang gamit ko pa rin ditong butterfly ay yung stock ng Rusi Sigma 250. So since parehas silang 48mm yung shock, so swak na swak mga tol, plug and play siya. So sasalpak mo na lang yung shock. Then pagdating dito sa kanyang mga spacers sa baba, so dito maglalagay tayo ng spacers kasi mas malawak ng konti yung mas malaki ng konti yung butterfly nung Sigma kaysa sa Z200 old. So ang ginawa ko dyan, ginamit ko pa rin yung dati niyang spacer, then nagdagdag ako ng kaunti. So depende kasi kasi iba-iba yan eh. Depende sa spacer na ginamit nyo. So basta pag naisalpak nyo na itong mugs, wag nyo na muna siyang higpitan. Makikita nyo naman yung kanyang awang. So yung kabila, ang speedometer ang ginamit natin dito ay pang Sigma. So okay na yan, wala na tayong dapat gawin dyan. So dito na lang sa kabila, eto nagdagdag ako ng spacer dyan. So ganun lang siya simple. Dagdag lang konting spacers. Tapos pagdating dito sa kabila, sa kanyang mga calipers, dito nagdagdag din ako ng spacer. Dito. So sa pagitan ng caliper bracket tsaka itong sa may shock, naglagay ako ng konting spacer dyan para lumapit yung caliper dun sa disc. Dahil pag hindi mo nilagyan ng spacer yan, baba dalawa, dito tsaka dito, ang mangyayari, kakapit yung disc sa sa brake pad. So ang hirap niyang iatras, bali pigil siyang tumakbo, malakas sa gas. Ayun yung naging experience ko dito sa kay Kamya. Dahil ito yung first time namin na kinonvert, hindi ko nilagyan ng spacer. Yan, hindi ko nalagyan ng spacer dyan. Kaya ang nangyari, ayun, nagtiis ako mga ilang taon siguro, 2 taon yata, napigil siya. So yun, naisip ko nung itong kamakailan lang na ang laki ng space. Ang laki ng space dito. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng spacer yan.
Kaya ayun, okay na siya. Smooth na siyang i-abante, i-atras, saka hindi na siya kumakagat yung brake pad sa kanyang disc. Dito naman tayo sa likod. So yung likod nila mayroong pagkakaiba dahil ang ginamit ko ditong swing arm, yung stock swing arm ng Sigma. Then etong swing arm na to, ito yung ginamit ko, yung stock mismo ng Z200 old. So ayan, makapal to. Mas matisibay siya kaysa dun sa stock, pero mas mabigat kaysa dun sa stock ng Sigma. So ang ginawa lang, may konting tabas dito sa may lagayan dito para pumasok. Then aside doon, wala na dahil okay naman lahat. Since ginamit na nga natin yung stock swing arm ng Z200, so lahat ng mga nandyan okay na. Then ang gamit ko ditong chain 530. Yan. So yung sa engine naman, bali 530 na pinatorno ko, pinamasin shop ko. Bali ginawa ko yung labas na 530, yung may mga ngipin, binutas ko yung gitna, tapos yung gitna kinuha ko yung 520 na loob para i-match. So pinatorno ko yun para may gamit ko, kasi ang hirap maghanap ng 530 na engine sprocket na saswak doon sa ating sprocket. Then dito sa kabila, since gamit natin dito yung stock ng swing arm ng Sigma, binuka ko to, yung kanyang swing arm, pinabuka ko yan gamit yung parang jack para bumuka siya. Dahil mas maliit, mas makipot yung stock ng swing arm ng Sigma kaysa dun sa Z200 old. Tapos yung dito saktuan na yan, yung pasukan, pareha sila ng ehe. Tapos yung dito naman, yung kanyang bracket ng caliper, bali tinabas yan. Eto, yung mismong spacer dito, tinabas siya, pinaliit para may swak, may salpak, pati yung dun sa dulo, yung sa may stopper niya, bali pinatabas yan. Eto kasi convert ko na lang to, pero pwede naman yung yung ganitong caliper. Ito kasi aftermarket na caliper to na Brembo na class A. So kinonvert ko lang dyan para siyempre mas ma-formang tignan. Then yung kanyang sprocket, ito 428. So mas madali manap ng mga 428 na sprocket kaysa sa 530, kasi yung 428 pwede rin dun sa engine sprocket. So kung sino man yung mga na-experience na mag-convert ng mga ganitong Z200, share nyo naman yung experience nyo. Pwede nyo i-comment, or kung mayroong akong dapat baguhin na mas ikakaganda ng ating unit. So that is highly appreciated, guys. Thank you so much for that. Then pag-usapan natin sa may kung ibang unit yung motor nyo, hindi Sigma, sa Gamma naman. So sa Gamma, depende kung anong gagamitin yung butterfly or T-post. Kung gusto nyo gumamit ng Sigma, ganun yung gawin nyo. Kaya nga lang baka tumama, kasi nga maliit dito medyo. So para sa akin, mas maganda gamitin nyo yung stock na butterfly or yung buong front set wheel ng Z200. Katulad nito, yan, pang Z200 tong ting T-post then butterfly. Ang unit natin Gamma, bali ang pinagawa ko dyan, hindi ko na pinatanggal yun dun, dahil yung pinakati niya, yung sa may bakal dyan, dahil maaring tumabingi pa. So ang ginawa ko na lang, pinakopya ko kung ano man yung sa T, ito yung T ng Gamma sa Z200 old, para may salpak natin. Pinamasin shop ko rin yan. Then everything plug and play na, so sasalpak na lang. Basta may pamasin shop nyo lang itong kanyang T-post. Then yung sa likod, ibuksan mo lang yan.
Kapag gagamit, so dito naman sa likod, dito naman tayo sa likod. So, mas mainam gamitin nyo na yung stock na swing arm ng Gamma. Since yung stock swing arm ng Gamma ay mas malapad, sakto naman yun. Na-try na rin namin na sakto siya. Then, ang ginawa lang namin, sample lang natin dito. Kunyari, ito yung sa Gamma. Yung sa Gamma kasi, yung ehe niya, maliit yung butas. Dito, yung maliit yung ganyan. So, gagawin nyo lang dun sa may swing arm ng Gamma, papalakihan nyo lang yun. So, pagkasahin nyo yung ehe dito, papalakihan nyo lang yun, pati yung sa kabila, pati dun sa kabila. Tapos, yung kanyang adjuster, papalitan nyo yung bilog, yung lagayan niya, kasi since mas malaki nga yung ehe, hanap kayo ng tubo na magkakasya sa ehe, then yun yung ipalit nyo na nakalagay dito para pumasok siya. Then, konting spacer na lang siguro kung may mga gap, or kung sakto na, di okay na. Kung masikip naman, siyempre, tabas-tabas na lang. So, kung may mga tanong, kung kaya nating sagutin, comment lang kayo mga tol, sasagutin natin yan. So, maraming salamat. Have a great day ahead guys, and pagpalain tayong lahat. Right, bye bye.